Hindi na huminto sa pagbalong ang mga luha ni Katrina. Sa lahat ng sandali, parati na niyang iniisip na walang mahalaga sa kanyang ama, kundi ang negosyo at ang reputasyon ng pamilya nito. Inakala niya na basura lamang siya sa pamilya nito at ni minsan ay hindi siya pinahalagahan. Nakadang higpit-higpit sa kanya ng kanyang ama ay dahil nangangamba itong gagawa siya ng masama at mabibilad sa maraming tao ang totoo niyang katauhan na isa siyang bastarda. Pero ang totoo pala talaga, gusto lamang siyang protektahan ng kanyang ama. Katulad ng parati nitong sinasabi, siguro sa isang araw ay siya na mismo ang lalapit dito para makipagbate at humingi ng tawad. Nadoble ang galit ni Junard sa iyo dahil sa last will and testament na ipinapagawa ni Tito Alex. Hindi rin sinasadya na narinig ni Junard na nagpapagawa ng last will and testament. Sa family lawyer ninyo ang iyong daddy at ang 50% ng ari-arian ninyo, kabilang ng townhouse sa Santa Mesa, ay binibigay sa iyo ng iyong daddy, samantalang 10% lang ang mapupunta sa kanya. Nahigit ni Katrina ang kanyang hininga. Tama ba ang kanyang narinig? Sa kanya ibibigay ng ama ang malaking bahagi ng kayamanan nito. Pero hindi siya interesado sa pera ng kanyang ama. Ang totoo nakakapagpasaya sa kanya ay ang ibig sabihin ng plano ng ama. Nangangahulugan lamang iyon sa puso ng kanyang daddy ay siya ang pinakamatimbang sa lahat ng mga anak nito, kahit pa isa siyang bastarda at wala na siyang ginawa kundi ang kontrahin at tanggihan ang lahat ng nais ito. Mas matimbang pa rin siya sa kanyang ama, kahit pa si Junard ang parating nasa tabi nito at ni minsan ay hindi ito iniwan. Kaya gumawa ng paraan si Junard para wasakin ka. Hindi totoo na in-invite ka ng daddy mo sa townhouse dahil wala sila sa bansa. Ang totoo, plano ni Junard na pagsamantalahan ka bilang kabayaran sa lahat ng bagay na hindi napunta sa kanya. Buong buhay niya ay nagmasuno rin siya sa daddy ninyo. Umabot na nga lang siya sa punto na piniling maging masama dahil wala rin naman siyang napapala sa pagiging mabuti at masunuring anak. Malakas ang kanyang loob na pagsamantalahan ka dahil alam niyang hindi malalaman ng pamilya na siyang gumahasa sa iyo dahil kahit minsan ay hindi mo ipinagtanggol ang sarili mo sa mga paninira niya sa iyo. Kung sakali man na magsumbong ka, maliit ang tsansa na paniwalaan ka dahil malinis ang pangalan niya sa iyong ama. Mabait at masunuring anak ang tingin sa kanya ng lahat. Natigagal si Katrina sa mga isiniwalat ni Tyler. Gusto niyang malumo. Kaya dali niyang nagtiwala at sa maling tao pa. Ngayong ilang taon siyang namuhay na walang ibang pinagkakatiwalaan kundi ang sarili. She protected herself against everyone for nothing. Paano mo nalaman ang address ng townhouse namin? Tanong niya sa binata. Alam mo malapit ako sa mga Benitez. Dating kaibigan ko si Junard. Past tense. Tuluyan na yatang itinakwil at pinutol ni Tyler ang pakikipagkaibigan nito kay Junard. At mabait sa akin si Tito Alex. Kaya kapag may ina-attendan akong seminar dito sa Maynila at gagabihin ako o ilang araw ang tatagal ko dito, ay pinapagamit nila sa akin ng townhouse. Kilala na rin ako ng mga maids dito at ang guard sa subdivision, kaya madali ako nakapasok. And I'm glad I came on time. Maswerte ako na nakalimutan ni Junard na ilak ang main door. Hindi niya siguro inaasahan na may iba pang darating dahil nga wala ang kanyang pamilya sa bansa. Bumuntong hininga si Tyler kapag kuwa'y tumigas na naman ang mukha. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nagawa siyang higit pa sa paghalik. Honestly, na makita ko siyang hinahalikan ka, lalong uminit ang ulo ko. Nabugbog ko siya ng husto at ang katiting na respeto ko sa kanya bilang dating kaibigan. Lahat yon ay naubos na. Sinagad niya ako ng husto sa ginawa niya sa iyo. Kung hindi agad nakarating ang mga backup police, baka napatay ko si Junard sa bugbog. Mahabang paliwanag ni Tyler. Natatandaan nga ni Katrina na narinig pa niya ang kalabog ng mga nababasag na gamit. Hindi naman basta gulerong tao ang pagkakakilala ko sa iyo. You have a strong self-control. Inaasahan mo bang magiging mahinahon ako sa sandaling nakikita kitang nasa bingit ng kapahamakan?
Dahil gusto mag-hysteria na tanong ni Tyler. Napangiti si Katrina. Masarap sa pakiramdam ang natunghayan ng mga kakaibang reaksyon ni Tyler kapag involved siya. What now? Untag ng binata. I'm sorry, sambit ni Katrina. Hindi niya alam kung ano pang pwedeng sabihin ng mga sandaling iyon. Hindi yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Bumaling siya kay Tyler. Salamat? Maling ito. Ayoko rin niyan. Ano pala? Sabihin mo sa akin, tatanggapin mo ba ako sa buhay mo para turuan kang mahalin din ako? Seryoso nitong tanong. Kahit naman tumanggi ako, ipagpipilitan mo pa rin ang sarili mo. Bakit ka pa nagtatanong? Ngumiti ito na maluwang. Kapag kuwa'y kinabig siya palapit, sa isang iglap ay dumampi ang mga labi nito sa kanyang mga labi. She opened her mouth voluntarily for him. Gusto niya ang ginagawa nito at wala siyang ibang nais gawin kundi ang sabayan nito sa pagdiriwang. Gusto ko lang namang makasiguro na hindi mo ko araw-araw na isisisante sa ina-applyan ko na posisyon. Ani Tyler nang pakawalan siya. Napakunot no siya. Anong posisyon? Ngumiti na maluwang ang binata. Love tutor. Natawa naman si Katrina. Sira ulo ka talaga. I'm so glad na mabilis ka nakarecover sa pinagdaanan mo kanina. Mas nahihirapan kasi ako kapag nakikita kitang naghihirap ang loob. Dahil sa'yo. Nagulat yata si Tyler dahil mabilis itong bumaling sa kanya at pinakatitigan siya. Tama ang dinig mo. Dahil sa'yo, ulit niya. You know that I live my life and rule it the way I want. Ako lang at wala nang iba. Pero mula nang ipagpilitan mo ang sarili mo na pumasok sa malungkot kong mundo, wala na ako ibang gustong gawin, kundi ang maging masaya habang nagpapakontrol at sumunod sa iyo. Hindi sa nagrereklamo ako. Siyempre, gusto ko rin iyon. Ngayon lang kasi may nagparamdam sa akin na may halaga ang presensya ko sa mundong ibabaw. Kaya lang, natatakot ako sa iyo. Natatakot? Magkasalubong ang kilay na tanong ni Tyler. Mukha ba ako monster? Sa pagkakaalam ko, gwapo naman ako. Huwag kang magpatawa. Seryoso ako. Saway niya rito. Sumeryoso naman ito. Continue. Ayun na nga. Nakakatakot ka kasi. Naisip ko kapag hinayaan ko ang sarili ko na magpatangay sa'yo at sa iyong strategy para paibigin ako. Baka matulad din ako sa aking mami. Maging sunod-sunuran ako kung ano gusto ng lalaking mahal niya. Na kahit mali at bawal ang relasyon, sumigi pa rin. Ayokong ulitin ang pagkakamali ni mami. Ayokong gawin mo rin sa akin ang ginawa ni daddy. Higit sa lahat, ayokong masaktan. Kasi kayong mga lalaki, puno sakit sa dibdib ang dala ninyo sa aming mga babae. Hey, saan naman ang galing yan? Protesta ni Tyler. Sa karanasan ng mami ko, ginawa lang kasing number 2 ni daddy si mami. At syempre, sa karanasan ng mga kaibigan ko, hindi naman ako inosente sa mga nangyayari sa love life nila. Hinawakan siya ni Tyler sa magkabilang balikat at pinaharap siya rito. Ang naging kasalanan lang naman ng daddy mo ay nagmahal siya sa mali ng panahon. Nagpakasalan siya sa iba bago pa niya mapagdesisyonan na ipaglaban kayo. Naging mahina siguro siya. Oo. Pero sino ba naman ang hindi matatakot kung shotgun wedding ang kinasasuungan mo? Ibig sabihin, iiwan mo rin ako kapag tinutukan ka ng baril ni Tito Henry. Ang kanyang tinutukoy ay ang daddy ni na Jerlyn at Jenica. Nag-isang linya ang mga kilay ni Tyler. Bakit naman ako tututukan ng baril ni Tito Henry? Pinalis niya ang braso ni Tyler na nakahawak sa kanya. Ayan ka na naman eh. Itatanggi mo pa eh. Alam ko na. Alam ang alin. Hindi ba si Jenica naman talaga ang gusto mo? Nabaling lang ang atensyon mo sa akin kasi nagpakalat-kalat ako sa paligid mo. Ayan ka rin naman eh. Sino bang may sabi niyan sa'yo? At bakit? Basta ka na lamang maniniwala sa kung sino-sino. Hindi kung sino-sino si Jenica. Giit niya.
Natigilan si Tyler kapag huway, inihilamos ang mga kamay sa sariling mukha. Okay, let me explain. At ipinaliwanag naman ng binata ang dahilan ng pagkakaroon nito ng interes kay Jenica. Attracted lang daw ito sa ganda ni Jenica, lalo pa nagpakita ng interes dito ang pinsan. Ayon pa kay Tyler, nakikita ro kasi nito ang mukha niya nung bata pa lang sila kay Jenica. Pero nabura ang lahat ng atraksyong iyon sa kanyang pinsan na magkaharap na silang dalawa. Na-attract ako sa kanya, pero hanggang doon lang. Hindi ko naramdaman sa kanya ang naramdaman ko para sa'yo. Mahal kita, at walang kahit anong damdamin ang makakalamang doon. Kung si Jenica talaga ang gusto ko at ang mahal ko, hindi maago ng ibang atensyon ko. Pihikan din kaya ako. So, yung childhood memories lang pala talagang dahilan ng paglapit mo sa akin. Naaawa ka lang sa akin? Hindi. Tutuloy Tyler. Hindi ka nakakaawa. Hindi awa ang damdamin na pinupuko mo sa akin. Tuwing nakikita at nakakasama kita. You already had me with your smile. Hindi ko pa naman alam na ikaw ang batang gustong gusto ko noong araw na sinundo kita sa airport. Pero nakuha mo kaagad ang atensyon ko. Halos, nakalimutan ko na nga tungkol sa interes ko kay Jenica. Pagkakita ko pa lang sa'yo. Hindi ka palang ngiti, pero tuwing ngingitian mo ako, pakiramdam ko ay tumatama ako sa loto. Kahit maski hindi ako tumataya. Tumaas ang gilid ng mga labi ni Katrina sa pagpipigil ng mangiti. Dapat ay nakokornehan siya sa mga sinasabi ni Tyler o kaya naman ay magtataas ang kilay ang kanyang puso. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Nagugustuhan niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng binata. Mga bata pa lang tayo, gustong gusto na kita. Kaya nga wala akong ibang gustong makapartner, kundi ikaw. Pinilit pa kita mangako na tayo lang hanggang sa paglaki natin. Hindi ko naman nakalain na hindi ka pala marunong tumupad ng pangako. Pinandilatan niya si Tyler. Hindi naman talaga, diba? Bigla ka na wala ng nursery pa lang tayo. At magkita ulit tayo at mangako ka na magpapaalam bago umalis. Hindi mo rin tinupad. Nakalimutan lang. Nakalimutan. Okay, yung dati, mga bata pa tayo noon. Hindi ko pa alam ang mga sinasabi ko at hindi ko rin kontrolado ang sitwasyon. Yung ngayon naman, sinadya ko hindi magpaalam sa'yo kasi natatakot ako. Nasasandaling magpaalam ako, baka hindi ko gusto yung lumayo sa'yo. Inaamin ko, napalambot mo ang puso kung matagal lang naging bato. Binalot ko yun ng makapal na tipak ng yelo para makalimutan ko ng makaramdam. Ayoko kasi magmahal. Ayoko sumugal dahil duwag ako. Aminado akong duwag talaga ako. Alam ko kasi na kapag nagmahal ang isang tao, kailangan niyang ihanda ang sarili sa posibleng sakit. At pagod na ako. Buong buhay ko, pulos pa sa dibdib na lamang ang dinadanas ko. Gusto kong ilaan na lang ang natitirang sandali ng buhay ko na malaya at walang inaalaala. Pero hindi ko lubos akalain nang lahat ng iyon ay makakalimutan ko dahil tinuruan mo akong kalimutan ng mga iyon. Tinuruan mo akong magmahal kahit mahirap at masakit. Tinuruan mo akong tumanggap ng bagong damdamin. Tinuruan mo akong magustuhan ang mga bagay na inaayawan ko. Tinuruan mo akong mahalin ang mga ayaw at kinasusuklaman ko. At sa lahat ng iyon, isa lang ang gusto kong sabihin. Salamat. Nangingilid na naman ng mga luha niya nang sabihin iyon. Dahil tinuro mo sa akin kung paano muli magmahal nang hindi naghahangad ng kapalit. Ipinadama mo sa akin kung gaano kasarap ang magmahal at mahalin. Salamat. Naputol ang mga sinasabi ni Katrina nang kabigin siya ni Tyler at sakupin ang mga labi nito. Ayoko ng salamat, nakangiting sabi ng binata pagkatapos siyang pakawalan. Ha? Ang salamat ay nangangahulugan ng pagkalimot sa isang magandang bagay o gawain. Ayoko makalimutan mo na naman na may isang lalaki na nagmamahal sa iyo ng labis, na kahit hindi mo pahintulutan, ay gagawin ng lahat para lang makapasok sa puso mo, na nangako at nangangako na bibigyan ka ng happy ending sa bawat nagtatapos sa kabanata ng iyong buhay, na kasama ako, na napatay sa kagandahan ko,
Nakakaloko niyang putol. Nagkamot sa ulo si Tyler. Sige na, pumapayag na ako. Ako na yung patay na patay sa kagandahan mo. Pero dapat ikaw, yung sumasamba sa kagwapuhan ko. Giit nito. Tumawa si Katrina. Kapag talaga kasama niya si Tyler, ay lumalabas ang tinatago niyang crazy bone. Teka, hindi mo pa sinasabi sa akin na mahal mo rin ako. Reklamo ng binata. Sa haba ng sinabi ko kanina, hindi ko pa ba nabanggit? Umiling ito. Hindi, pulos, salamat ka na lang. Okay, Tyler John de Guzman. Sa lahat ng mga lalaking manloloko, nananakit ang damdamin, at ganador ng bayan. Teka, hindi ako kasama sa mga iyon. Apela nito. Hindi pa ako tapos. Okay. Sa lahat ng mga nagkalat na makasalanang lalaki sa mundo, ikaw lang ang nag-iisang gwapong matino sa paningin ko. Ikaw lang ang nag-iisang mahal at mamahalin ko forever. Maluwang ang ngiting pahayag niya. Masaya ka ba? Napakulot to si Katrina sa tanong na iyon. What? Masaya ka? Ibig sabihin ay happy ending na. Napailing na lang siya sa kalokohan ni Tyler. Sumeryoso naman ang gwapong mukha ng binata at inabot naman ang kanyang mukha. Saka inalapit ang sarili. Hindi siya pumalag sa pag-aakala nga halikan na naman siya nito. Pero nagulat siya na magsalita ang binata. Hindi ko may papangako na magiging perfectong partner ako para sa'yo. Kasi may mga kahinaan din ako. Hindi ko rin may papangako na hindi ka na muling luluha pa mula ngayon. Pero sinisiguro ko naman sa'yo na gagawin ko ang lahat para hindi ako maging dahilan ng muling pagluha mo. Mahal kita at gagawin ko ang lahat para mapasaya ka hanggang sa makalimutan mo ang mga pangit na alaala. Katrina, tama na ba iyon? O kulang pa? You're perfect for me, Tyler. Just give me your whole self and your whole heart. Just love me, and that's enough for me. You've already created our own happy ending. Kinabukasan, madaling araw pa lang, ay kumakatok na sa townhouse sa mga Benitez ang daddy ni Katrina, kasama ng ama mga kapatid niya. Samantalang si Tita Carla ay sa presinto dumiretso para puntahan si Junard. Nagbalik sila ni Tyler sa townhouse pagkagaling sa klinik. Alam gusto ng kanyang ama ay doon sila magkita mag-aama. Hindi siya iniwan ni Tyler na mag-isa sa townhouse. Masyado raw itong nag-aalaala na hayaan siya mag-isa. Isa pa, ayaw rin itong maalaala niya ang kamuntik na hindi magandang pangyayari. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, my princess. Sabi ng kanyang daddy. Umiiyak na niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit. Pagkatapos itong pagbuksan ng pinto, nasa likuran ng kanyang ama, sina Jasmine at Jean, na puno rin na pag-alaala ang mga mukha. My princess. Napaluha si Katrina ng gumante sa yakap ng ama. My princess. Naalala-ala pa niyang iyon. Ang tawag sa kanya ng kanyang ama noong maliit pa lang siya. Nung malapit pa ang kanyang loob dito, nung hindi pa nagiging komplikado ang mga bagay-bagay. Hindi ko akalain na magagawa ni Junard ang bagay na iyon sa'yo, iha. Wala akong pinakitang hindi maganda sa kanya, kahit pa nang malaman kong hindi siya ko totoong anak. Tinanggap ko siya, na lumaasa kong susuklian niya na mabuti ang ginawa ko sa kanya. Siya ang inaasahan kong poprotekta sa inyo ng mga kapatid ninyo kapag nawala ako. Pero mukhang nagkamali ako. Gusto rin namin mag-sorry sa iyo, ate, sabi ni Jasmine, ang kanilang bunso. Puno ng sensiridad ang mga mata nito. Gayun din ang katabi nitong si Jean. Kumawala si Katrina sa ama at hinarap ang mga kapatid. Ang totoo, plano na talaga namin makapagkasundo sa iyo, ate. Pagka uwi namin galing sa Singapore, we both you pa sa lubong pa nga eh. Ani Jean, na itinaas ang bitbit na paper bag. Surprise pa sana sa amin kay daddy sa birthday niya. Pero mukhang hindi na magiging surprise ngayon. Napamaang si Katrina. Ganyan din ang eksaktong sinabi sa akin ni Kuya Junard. Nagkatinginan sina Jean at Jasmine. Narinig niya siguro noong nagpaplano kami ni Jasmine.
Pero hindi naman talaga siya kasama sa plano. You know, we were not that close to him. Napipilitan lang naman kaming sumunod kay kuya. Baka kasi awayan niya kami kapag hindi namin siya sinunod. O baka kaya hindi niya ibigay ang allowance namin. Kasi sa kanya muna pinapadaan ni daddy bago dumating sa amin. Dagdag pa ni Jasmine. Anong ibig ninyo sabihin, girls? Nagtatakang tanong ng kanilang ama. Si kuya po kasi, binubuli niya kami kahit ng mga bata pa lang kami. Pagtatapat ni Jean, pinagpaplanuhan niya mga bagay-bagay para magalit kayo kay ate. Gaya nung nahulog ako sa swimming pool. Hindi naman po talaga ako itinulak ni ate. Nadulas po talaga ako kasi nilagyan ni kuya ng mantika yung dadaanan ko. Pinilit niya akong si ate ang isumbong nang sagipin niya ako. Kung hindi, ay tutulak daw niya ako sa swimming pool kapag wala kayo sa bahay at hindi niya ako sasagipin. Dahil din doon, kaya ako kumuha ng swimming class. Hindi lang yan, Dad. Si kuya nag-utos sa akin na ilagay sa jewelry box ni ate ang necklace ko para mapagbintangan si ate na magnanakaw. Dagdag ni Jasmine. Marami siyang pinapagawa sa amin na hindi namin gusto pero wala kaming choice kundi sumunod. Naaawa na kami kay ate pero wala kaming magawa dahil magagalit si kuya sa amin kapag sumuway kami. Kaya nga ikinatuwa na rin namin na umalis si ate sa bahay. Tiyak na hindi siya mapapahamak pa sa kamay ni kuya. At dahil malaki na kami ngayon, hindi na kami pwedeng kontrolin pa ni kuya. Nawala na rin sa amin ang kanyang atensyon at abaling na sa trabaho. Kaya nga, nagdesisyon kami, makipag-ayos at mag-sorry sa iyo ate. Bagay na dapat matagal na namin ginawa. We're really sorry about everything. Sa pakikipagsabuatan namin kay kuya at sa maraming bagay. Sana hindi pa huli para magsimula ulit tayo ate. Nagsusumamang sabi ni Jasmine. We're hoping that a simple sorry would do. Si Jean. Ngumiti si Katrina ng maluwang at ibinuka ang mga braso. Lumapit nga kayo sa akin. Nag-uunahang yumakap sa kanya ang mga kapatid. Napaluhan na naman siya sa sobrang kaligayahan. I've dreamed of this every day of my life. Ang acceptance niyo, ang magkaroon ako ng buong pamilya. Naramdaman niya ang pagyakap din sa kanila ng kanilang daddy. Hindi niyo alam kung gaano niyo ako pinasaya ngayon mga anak. Ngiti ang itinugaw ni Katrina sa ama. I love you, Dad. Mahina niyang sabi. I love you more, Princess. Kami, duwetong ungot naman nila Jean at Jasmine. Of course, mahal ko rin kayo. Kayong lahat ng mga prinsesa ko. Masiglang sabi ng kanilang ama. We love you, ate. I love you more, Jasmine, Jean. Teka, baka naman gusto niyong pumasok muna sa loob. Parang iisang tao na limungon sila sa nagsalitang si Tyler. Nagkatawanan sila at sabay-sabay na rin pumasok sa loob. Bago tuloy ang mag-umaga, ay umuwi si Tita Carla sa townhouse para makiusap kay Katrina na iurong ang demanda laban kay Junard. Kung sina Tyler at ang kanyang daddy ang masusunod, ay gustong ituloy ng dalawa ang kaso laban kay Junard. Pero dahil hindi na rin naman iba ang tingin niya kay Junard at naawa siya kay Tita Carla na nakikiusap bilang isang ina, ay niurong niya ang demanda sa kondisyon. Hindi maaaring lumapit sa kanya si Junard habang buhay. Kung magtatangka ang lalaki, ay papaaresto niya ito at itutuloy ang demanda. Nakontento na sa ganoon si Tita Carla. Pinalis ito ng bansa si Junard para sa katahimikan ng lahat. Binigyan siya ni Tyler ng panahon para makasama na matagal ang kanyang pamilya bago ito muling umaligid-aligid sa kanya. Inasikaso rin kasi ng binata ang trabaho nito sa Cebu. Siyempre pa, tuwing wala si Tyler sa kanyang tabi, ay hindi maiwasan ni Katrina na mag-alaala. Lalo pa, at sa pinupuntahan ng binata ay naroon ang kanyang karibal. Ngayong maayos na ang lahat, siguro naman ay pwede mo nang pag-isipan ng tungkol sa atin. Magdadalawang linggo na ang nakalipas, wala na magkaayos si Katrina at ang kanyang pamilya. Naroon sila ni Tyler sa garden ng townhouse ng pamilya. Hiniling ng kanyang ama na doon na muna siya para makapagbanding sila ng kanyang mga kapatid. Sinisikap din ni Tita Carla na magkalapit sila, pero talagang malayo ang kanyang loob dito.
Kaso wala ang pakikitungo niya sa madrasta at medyo aloof din ito sa kanya. Marahil ay nahihiya sa ginawa ng anak nito. Naramdaman ni Katrina ang pagyakap ni Tyler sa kanya mula sa likuran. Anong tungkol sa atin? Nagtataka niyang tanong. It's been 2 weeks. Baka pwedeng umungot sa iyo ng promotion from being your boyfriend to being your husband. What? Pabiglang kumilos si Katrina para humarap sa binata. Sino may sabi na boyfriend na kita? Pinagkaasan niya ito ng isang kilay. Hindi pa ba? Dismayadong bulala si Tyler. Hindi pa. But we've kissed. We've dated. Your father and the rest of your family approve of me. You know that. Not until you go out with a clean slate. Clean slate? To whom? Jenica. Para sa bumuntong hininga si Tyler. We're done. Believe me. Bago pa man ako magdesisyon, nasundan ka sa Maynila, ay nilinaw ko na kay Jenica na wala siyang aasahan sa akin. Alam ko, hindi magiging ganun kadali para sa kanya natanggapin iyon. Pero noong araw na bumalik ako ng Cebu, ay nagulat ako na sabihin niya sa akin na hindi niya ako i-give up. Kung hindi rin lang daw ikaw ang kalaban. Sinabi niya iyon? Tumango si Tyler at ipinasasabi din niyang sorry at salamat daw. She owed you one daw. Maybe you and Jenica could hang out together kapag umuwi tayo sa Cebu para i-announce ang ating engagement. Engagement? Namamangha niyang sambit. Anong gusto mo? Diretso kasal na? Teka. Gusto ko naman magkaroon ng happy ending at hindi mangyayari iyon kung hindi tayo ikakasal. I want us to have kids and grow old together. Hindi ba masyadong mabilis? Hindi naman yun ang dapat tatanong, kundi, gusto mo ba? Mahal mo ba ako? Well, I think you already know the answer. Gusto mo ba akong makasama hanggang sa pagtanda mo? Oo naman. Gusto mo bang malahian ang kagapuhan ko at magparaming kasama ako? Nahampas si Katrina si Tyler sa dibdib dahil sa kapelyuhang tanong nito. Yes or no? Giit ng binata. She rolled her eyes. Yes, of course. I want to marry you. I want to bear your kids. I want to grow old with you. And I love you. Maluwang ang ngiting sabi niya. Tyler grabbed her and hugged her so tight. Wala ka man lang bang sasabihin? Tanong niya sa binata. I'm so overwhelmed that I don't know what to say. I think I should just hold you like this so that my heart could speak to yours. Hindi nga nagtagal ay nagpakasal sina Katrina at Tyler. At walang pagsagdalan ang tuwa ni Katrina dahil naroon lahat ang kanyang buong pamilya, ang kanyang ama, mga kapatid, mga pinsan, at ang kanyang mga kaibigan. Sobrang saya ng kanyang puso dahil sa wakas ay natupad ang pinapangarap niyang happy ending kasama si Tyler. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Katrina at Tyler na pinamagatang Untouchable Heart. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.